So yun, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Chong. So may nagtanong na isang followers sa atin dito sa YouTube at kaibigan at ganun din regular buyer natin sa ating Facebook page. Sabi nga, ano daw yung ma-advise natin kapag nag-a-algae yung media. So kaya magandang i-ano rin yan, i-discuss ngayon dahil kahit na sobrang init, prone pa rin yung mga halaman, yung mga media ng halaman na pinagtataniman natin sa algae. So ano po yung paraan para kung may algae na matanggal natin, at kung wala pa, ano yung paraan para maiwasan naman natin yung pag-algae. Una, pagtatanggal muna ng algae. So, marami akong naisip na paraan na ginagawa namin dito. At isa na doon ay yung siyempre, pagkakayod ng algae sa ibabaw. So, gawin natin. So, bawa, itong part na to, ayan, may mga algae to. Tanggalin mo lang yung toppings. Palitan mo ng bago. Kita mo yan, natanggal yung So, tatanggal mo na. Palitan mo. Kung gusto mo naman, i-uproot mo yung plant. I-uproot mo yung plant, tapos balik mo ulit. Kapag natanggal mo na yung mga may algae na part. So, ayun yung isa na mga pwede nyo gawin. Pwede naman total repotting. Ayun yung pwede nyong gawin. So ano yung ibang paraan naman? Halimbawa, ayaw nyong ma-istorbo yung halaman. Halimbawa, yung pinaka conservative na pamamaraan ay yung pagkukontrol sa tubig na nare-receive ng halaman. So isang magiging cause kasi niyan kapag masyadong may algae yung media nyo, so madaling makapag-promote yun ng root rot. So ang pwede nyo gawin ay kumbaga bawasan nyo yung kung gaano, kumbaga wag masyadong dalasan yung pag-water dun sa halaman. Naka-water tray naman yan, maghintay kayo ng at least isang araw bago nyo uli lagyan, So dito sa mga yung ano pala yung mga halaman na prone sa pagka root rot, ayun yung mga plants na nag-a-adjust pa lang sa growing area nyo, tapos tinamaan agad ng algae, o yung nabili nyong halaman yung media ay may algae. So ang mangyayari niyan ay madaling matutunaw. So ang gagawin nyo na lang ay babaan nyo yung tubig na nakalagay yung sa tray, So ang ginagawa ko dyan, since itong lahat ay naka-water tray di pa, so ang ginagawa ko lang ay totally ay binababa ko yung yung plastic niyan para mag-drain dito. Nandun naman sa inyo, since hindi naman lahat yan to set up, pwede nyo gawin, ayun, hugasan nyo yung tray nyo, tapos lagyan nyo ng tubig, konti lang. Ganun lang. Meron pang ibang paraan na pwede nyo gawin, which is yung pagpa-flush. Ano ba ginagawa yung flushing ng flush? Wait lang, may gawin tayo. So yan, magbigay tayo ng sample. So ang ginagawa ko dyan, hugasan ko yung ibabaw, tatanggalin ko yung algae sa pamamagitan na itong pangdilig ko. Ayan. Medyo ma-access sa tubig. Pero kung meron naman kayong ganito pressure sprayer, malaking tulong ba? Diba? Para matanggal yung mga slime o algae dun sa media. Hindi ito totally mawawala kung
patuloy niyong ibababad sa maraming tubig. So kailangan once na awas niyo na yung media, iwasan nyo na doon ilagay sa ayan, puro tubig. So lagay nyo na sa hindi ganun katubig na lugar. So lagay natin yan dyan dahil dyan ay walang masyadong tubig kumpara doon. So tingnan nyo to, kita agad yung difference. So diba, maraming paraan. So yung iba iniisip lagyan ng mga chemicals, pero sa akin hindi kasi ideal yun eh. Alam nyo kung bakit? Kasi once na nalagyan nyo ng chemicals yan, yung chance na ng pagre-replant tumataas. Kasi mas pumapangit yung quality ng media. So ano magagawin nyo? Replant nyo na lang. Diba? So magagalaw ang roots. So yung cycle ng halaman nyo yung paglaki medyo kakaroon ng hiccups na hindi agad tutuloy yung tubo. So kailangan muna niya mag-adjust pa bago gumanda uli. So wait lang pakita ko ulit sa inyo dun sa ibang sa ibang setting kung paano nyo ipa-flush yung mga media nyo. So meron tayo ditong mga sphagnum moss na medyo inalgae. Sa anong kadahilanan? So overwatering. Pangalawa, walang drainage talaga to eh. Itong mga to. So parang okay lang, pero pagka zoom in nagpo-form na yung mga algae. So bala ko na talaga itong tanggalin, pero dahil may nag-request ng video, i-save natin to. Itong sphagnum moss propagation. Ito yung tree na kung saan hinarvestan natin ng mga heads, live sphagnum moss. So ngayon i-save natin to at bubuhayin ulit natin yung ganda niya na parang wala nangyari. Hindi nyo agad nakikita yung resulta, pero papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa dito yan. So wait lang. So ayan, i-press na natin. Isang pamamaraan para i-flush. Ay, ganito na naman. Hugasan nyo uli. Tingnan nyo yung diferensya before and after. Pakadali lang yan eh. Kaya hindi mo na kailangan yung gamitan ng kung ano-anong chemical. Okay. So kailangan nyo na lang i-drain nito. So maaaring hindi makuha sa isang try, pwede nyo uling akong naglalaba. Pwede nyo uling try ng isa pa, pero isa pa lang, ang ganda na nga ng result eh. Nabawasan na, hindi na ganun ka itsura nya kapangit. Diba? Isang mist pa. So maganda rin talaga kung meron kayong yung way para i-drain yung mga nyo, paso nyo. So iwasan nyo pala yung paggamit ng mga chemicals. Isang isang magandang recipe yan sa algae. Ginagamit kayo ng chemicals, matuto kayo ng yung cycle, pagsa-cycle. May time na dry period, may time na misting. For the best, wag na kayo tray, ipatong nyo na lang. Pwede pala kayong gumamit ng tray, pero wag lang kayo maglagay ng yung para maging stagnant yung tubig. Pakita ko nga sa inyo kung paano yung binabang. So, ito, halimbawa, gamitin nyo itong tray na to. Ito ay gamit ko dati. So kaya nag-hold to ng water itong mga tree namin dahil nilalagyan namin ng plastic sa ilalim. Pero kung walang plastic yan, may butas yan. So pwede natin gawin para hindi mag-hold ng water to ay tanggalin yung plastic, di ba? So ano namang papapala namin?
kung gagamit pa kami ng tray kung hindi naman namin lalagyan ng water. Isang use, no, ay para hindi ganun kadaling matuyo yung inyong paso, dahil kahit dito nag-hold ng water, pinape-prevent pa rin niya yung mabilis na pagkatuyo ng inyong media. Pangalawa ay nag-insulate to para sa sobrang init, so hindi siya nag-absorb ng init. So mapapansin nyo yung temperature ng inyong mga roots ay mas malamig kung nakapatong, no, sa styro box. So kaya kung mapapansin nyo yung success natin ngayon sa pag-aalaga ng mga Venus flytrap ay ngayon na lang, kasi dahil meron tayong patungan na hindi umiinit kahit na sobrang init ng panahon ngayon. Kanina nung umakyat ako dito 47 degrees, siguro ngayon mas mataas dahil mas kanina 12 ngayon mga alas 2 na, mas mainit na ngayon. So yan, gumagamit kami ng styro box. So ayan, tingnan natin, i-ano pa natin, i-wash pa natin kung hanggang saan yung kakayanin yung flashing, yung quality ba na ma-achieve natin. Kasi sayang to, kung isipin nyo yun, no? Ang hirap kayang gawin ito. Ayan. Oops, okay na yan. Kaya siya na sa camera. Biglaan itong video na ito. So yan, tingnan nyo, pansinin nyo yung so syempre kapag nagpa-flashing kayo, tatanggalin nyo syempre yung mga tubig na natira. Tsaka ano nangyayari kapag nagpa-flashing kayo? Flashing meaning bukod sa hinugasan nyo, pinapababa nyo rin yung minerals ng inyong mga media. Ayan, so green lang natin. Iwasan ko na maubos yung heads may mga heads kasi ito na nakalutang. Tapos kapag hindi masyadong naarawan, madaling algae talaga. Tsaka pag napasobra ka ng dilig. So ang gagawin ko dito, instead na ibalik ko dun sa loob, ilabas ko muna. At tapos palitan ko na lang ng ibang styrene sa loob para may space dun. At may paparating rin pala tayo maraming cephalotus. Magandang space yan sa cephalotus So dun na lang natin ilagay. So ayan. Kung nakita niyo yung before and after, ito na itsura niya ngayon. Lagyan natin sa mas maaraw na para mas kita. So ayan, ito na yung itsura niya after flashing. Madali, maganda na, light na yung kulay, hindi na yung parang green na green. Daling kontrolin pagka walang chemicals ka nilagay. Kapag may chemicals, medyo alanganin talaga. Yung best ko nang na experience, ang dahilan ko dati kaya ako nagki-chemicals para mabilis lumaki. Kumbaga, alam mo na, dati kasi yung demand sa carnivorous plant ganun na lang. So grabe talaga dati. So ang labanan dati yung pinakamabilis makapagpalaki. Siyempre, mas mabilis siya may out yung mga plants. So kaya ako nagmamaxi dati. Ngayon, maganda pa rin man yung community ngayon, tsaka yung market. Kaya lang, marami na tayo masyadong alam. So, hinahayaan na lang natin na walang chemicals. So, pag walang chemicals, di less yung management natin. Hindi rin ako nakikinig sa mga sinasabi dati ng iba na huwag magke-chemicals.
Not until the day na talagang pinakinggan ko yung nagsabi sa akin, huwag ka na mag-chemical. Nang sinunod ko yun. Ilan pala yung yun lang pala yung isa sa mga pwede mong magawa na para gumanda yung halaman mo at hindi ka laging nag-aalala sa algae. Yung iba niyan, hindi na talaga hinahayaan, kumbaga hindi na talaga pina-flush, hinahayaan na lang nila. So, hanggat maging slimy na talaga totally yung kanilang media at hinahayaan lang nila, hanggat tubuan na kung ano ng mga punggos yung kanilang media. So, yan ang pagkaganon kasi maraming magiging disadvantage. Ayun nga, root rot, liliit yung halaman, at yung iba naman talaga machuchoke dun sa algae na pumalibot dun sa ibabaw ng media. Kasi alalahanin nyo, isa rin sa mga importante sa paghahalaman yung aeration. So kapag walang aeration na maayos, so hindi ganun kaganda yung paglaki ng halaman. So maaaring makabulok at marami kang issue na kakaharapin. Tapos ito pa yung isang patunay na yung water lag talaga nagkokos ng algae. So may nakikita ba kayong algae dito? Ayan. May nakikita kayong algae. So in short, walang algae kapag walang water lag. Ang algae kasi mas gusto nila yung mga syempre humid tsaka mamasa-masang lugar. So kung yan ay nakakaranas ng dry period, kahit algae aayawan nila yung mga growing media nyo. So may advantage and disadvantage yung water tray. So ang hanapin nyo yung pinaka sweet spot. Ano ba yung sweet spot? Yung pinaka maganda ng timpla nasa growing area nyo na hindi mag-algae yung halaman nyo. So dito sa amin, pinaka sweet spot na meron kami, hindi ito para sa lahat ito para lang dito sa growing area na dumaranas ng sobrang init na panahon. 43 ngayon, 43 sa umaga, 47 to 50 sa hapon tuloy, tanghaling tapat. Kanina 47, tumataas pa yan, so posible na 47.5. So anong nangyayari ay yung araw tumutulong para hindi mag-form yung algae. Pangalawa, hindi kami gumagamit ng chemicals na para mag-inhibit ng growth ng mga algae. So sumunod ay hindi kami nagdidilig ng sobrang basa pa ng media. Pag alam namin na basang-basa pa, hinintay muna namin na mag-dry ito bago namin uli idagdagan ng marami. Hindi kami nagdidilig pa rin kami kahit na ganyan. Kahit nababad dyan, nagdidilig pa rin kami, pero ang dilig namin ganito na lang. Kita ko lang sa inyo ayan, ganyan na lang, mist lang, parang yung nakikita nyo daily natin na ginagawa, mist. Bukod sa relaxing yan, yung pag-mist natin, katulong rin yan para bumaba yung temp ng foliage ng plant, mawash yung inyong mga halaman at yung media. Yun, kaya mahalaga yung regular misting. So ang regular misting naman, once na ma-mist mo ngayon, mamaya tuyo agad yan kaya yung paglalagay ng tubig kailangan controlled, hindi laging may tubig yung inyong mga paso. Tulad na lang halimbawa itong ultra rare natin ng mga plants, kagabi tsaka kanina umaga diniligan ko to, so tumaas yung tubig. So ngayon kung papansinin nyo, wala nang tubig yan.
Wala na. So ayan, no, hayaan muna nating, kasi ngayon bandang alas 2 na, abutin pa to hanggang mamaya. So hindi muna natin titiligan yan at dadagdagan ng tubig. So mamaya or mamayang gabi o bukas ng umaga, doon ako lang magdidilig. No, hayaan nyo munang matuyo tuloy, no? Wala na naman. So ang tuyo yung tray, pero yung halaman nyo hindi tuyo. Paano nyo malalaman hindi tuyo? Dahil buhay yung inyong mga moss. Kung wala naman kayong live sphagnum moss, pwede nyo tingnan, hindi naman namumuti yung mga pure moss nyo, diba? So halata naman yun kapag tuyo, dahil yung ibabaw namumuti. So okay lang na mamuti yan basta may moisture pa yung ilalim ng media. Pero yung bone dry, wag nyong paabutin doon kasi madaling makapatay sa halaman. Patay yung algae, patay din yung halaman. So ayan, misting, control lang sa pagdilig. Tapos proper airflow na ano, dapat merong mga ayos na airflow. Pag kulob na kulob, mayayari kayo doon dahil, di ba, yung mga lugar na hindi yung laging kinukulob ay nagkakaroon ng fungus. Tapos yung araw naman tumutulong to para matuyo yung mga fungus na yon, no? So maganda rin yung dapat tama yung lighting ninyo. At yun, iwas kayo dun sa mga chemicals na maaaring mag-cause ng algae. Ito nga, laging kang itong naka water tray, hindi ko to na, kumbaga hindi ko to na di-drink kasi ano to bromeliads, parang helianthera. So lagi ko to minimis araw-araw. So lagi may tubig yan, pero hindi, pansin nyo, may mukhang algae man dyan, hindi ganun ka, kumbaga severe, no? Kumbaga very manageable. So ito lang yung mga pwede, unacceptable na to yung ganyan. Ito, hindi naman perfect yung aking media, may mga algae din yan, pero yung algae na hindi makakapatay sa halaman. Yung algae na nakakapatay sa halaman, yung talagang alam niyo yun, parang pwede nang magkaroon ng slime. No, so yung slime na yon ay ayun yung cause ng root rot. So yun lang. At tingnan natin dito yung mga hindi naka-tree para meron kayong nagbabasi. So yan, mga hindi naka-tree, kapatong lang sa styro. Pero syempre ito, di ba, helianthera, anong kailangan nito? Laging may mist. Ito parang kailangan ng i-mist eh. So pagka hindi naka-tree, walang algae yan. Ito. Tapos pagka walang tree, hindi naka-tree, nagtutuyo, nagwa-white yung live sphagnum. So which is kailangan nyo na uling diligan yan pagka ganyan. Kasi pag hindi nyo diniligan yan, matutuluyan yung mga live nyo. Ayun din yung isang magandang gamit ng live sphagnum. Indicator siya kung kailan ka magdidilig na. Pag nakakita ka na ng mga puti-puti, dilig na. Yeah. So yung ganyan, kaya pang tumagal yung kinabukasan. Pero ngayon didiligan ko to, hindi dahil sa sphagnum, hindi dahil sa helianthera. Dahil yung helianthera kailangan yan talaga may tubig lagi yung picture, kasi pag hindi mangungulubot yan, tapos next hour goodbye na. So kailangan magdilig tayo ngayon. Madaling makatuyo yung init ngayon eh. Kaya mahalaga yung watering technique niya. Hindi naman lahat sa atin may time na tulad sa amin na kumbaga nakafocus kami sa mga plants. So naiintindihan ko yun, yung mga naka-tray lagi. Yung iba naman ang ginagawa, ito pala, dun sa mga magagaling pa sa akin na mag-alaga, ginagawa nila, automatic na yung misting nila, system nila.
may nabibili daw sa online na naka-timer na kapag bumaba yung humidity, automatic yan na nag-mist, no? So okay rin yun. Meron din remote yung kumbaga trigger. Halimbawa kahit nasa office sila, nakakonect sa app yung kanilang misting system, no? Sana all. So pwede na lang i-trigger sa mga mobile device nila. So ayan, mas safe kasi talaga na yan, hindi naka-tray, no? Tapos maganda pa niyan ngayon tag-init, nagkukulay yung mga plants ninyo. Tutubuan yung magagandang mga kulay ng mga halaman, which is hindi ko na-achieve yan kung hindi mainit yung panahon. So ayun lang, at tingnan nyo, ang ganda pagka hindi naka-tray. Tapos pagka inumpisahan nyo na i-tray yan at ibabad, ayun, mag-aalgae yan. Kaya hinahinay sa pag-tray at pag-didilig. So yun lang, hindi ko na pahabain. Hindi pahabain, 26 minutes na pala to. So yun lang, God bless. Bye bye.